umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita ngayong umaga. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak na palalakasin ang kampanya laban sa mga teroristang grupo. Barko ng BIFAR na maghahatid ng supply sa mga mangingisda sa Baho de Masinloc muling hinarangan ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia vessel. China muling naglagay ng floating barrier sa Baho de Masinloc. At deliberasyon sa economic charter change, uumpisahan na ng Kamara ngayong araw. Ikinalungkot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkasawi ng 6 na sundalo sa isang engkwentro sa Lanao del Norte. Nangako naman ang Pangulong Marcos na patuloy na palalakasin ang pamahalaan ng kampanya laban sa mga terorista. Narito ang report ni Nel Maribuho. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kabayanihan at katapangan ng 6 na sundalo na nasawi matapos makaengkwentro ang Dawla Islamiyah Group sa remote village sa Monay, Lanao del Norte noong nakaraang linggo. Ayon kay Pangulong Marcos, nasawi ang mga sundalo dahil sa kanilang pagganap ng kanilang tungkulin na matiyak ang kapayapaan at labanan ng terorismo. Tayo po ay sumasaludo sa sakripisyo ng ating 6 na sundalo na nagbuwis ng buhay sa isang engkwentro upang tayo ay protektahan laban sa mga terorista. Nangako si PBBM sa mga mahal sa buhay ng mga nasawing sundalo na ipadarama ng pamahalaan ng pagmamahal at pagkilala sa kanilang nagawang sakripisyo. Hindi natin makakalimutan ang kanilang kadakilaan at kabayanihan. Ipagpatuloy natin ang kanilang pinaglaban at uusigin natin ang mga kalaban ng kapayapaan. Tiniyak rin ni Pangulong Marcos na patuloy na papalakasin ng pamahalaan ang kampanya laban sa mga teroristang grupo. Ang kalungkutan na ating nadarama sa sakripisyo ng ating 6 na magigiting na sundalo ay gagamitin nating lakas upang ibayong pagsikapan natin na sugpuin ang mga teroristang nag-ahasik ng panganib sa ating mamamayan. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Muling hinarang ng mga barko ng China ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa pagpapatuloy ng kanilang isinasagawang PCG BIFAR rotational deployment sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Muli na namang nakipagpatintero sa karagatan ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa mga barko ng China sa Baho de Masinloc nitong February 21 hanggang 23. Ito ay para sa pagpapatuloy ng isinasagawang PCG BIFAR rotational deployment sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. Sa pahayag ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng PCG for the West Philippine Sea, sinabi nito na sa simula pa lamang ng kanilang misyon noong February 21, sinimulan na silang harangin ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia vessel. Nasa distansyang 100 meter ang pinakamalapit na ginawang pagharang ng mga barko ng China sa BRP Datu Sanday. Hindi rin sila nilubayan ng Chinese Coast Guard sa pagbuntot o shadowing. Pero patuloy pa rin itong nalusutan ng barko ng BIFAR at nakapamahagi ng diesel sa 44 na bangka ng mga Pilipinong mangingisda sa Baho de Masinloc. Muli ring naglagay ng floating barrier ang mga Chino sa bukana ng Baho de Masinloc. Isang PLA Navy helicopter naman na may tail number na 68 ang nagpapatrolya habang sila ay nasa lokasyon. Maging ang rubber boat ng PCG para puntahan ang mga mangingisda ay binuntutan din ng Chinese Coast Guard. Napansin din ng PCG na kahit bukas ang IAS nito, hindi sila makapag-transmit lalo na kapag naglalabas ng report ang China sa umano'y pagtaboy nila sa barko ng BIFAR sa lugar. Mariin namang itinanggi ng PCG ang pagtaboy ng China sa kanila. Bukod dito, may namataan din silang PLA Army Navy vessel. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Isiniwalat ng isang mambabatas na galing umano sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGOS ang dalawang luxury cars na natunton ng mga otoridad matapos na ipuslit ito sa bansa. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, batay sa impormasyong kanyang nakuha, pagmamay-ari ng mga nasa POGO ang dalawang Bugatti Chiron na isinuko kamakailan sa Bureau of Customs o BOC. Patuloy ang panawagan ng mambabatas kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na iban na ang POGO sa bansa dahil sa patuloy na pagkakasangkot ng mga ito sa krimen at iligal na gawain. Matatanda ang Hulyo ng nakaraang taon nang magsumite ng report si Senator Gatchalian sa Malacanang na nagrekomenda na paalisin na sa bansa ang POGO. Resulta ito ng naging investigasyon ng kanyang komite sa Senado patungkol sa epekto ng POGO sa Pilipinas. Ngunit nangangamba umano ang Executive Department sa mga mawawala ng trabaho at negosyo kapag ipinahinto ang POGO operations sa bansa. Yung na-discover na dalawang Bugatti dito sa Alabang, 170 million isa. Ang information na nakuha ko, mga POGO rin yun eh. Imagine mo, nakapasok sila o nakabili sila ng sasakyan 170 million each at hindi nagbayad ng buwis. No? Zero tax ang binayad dun sa mga sasakyan. So, ang punto ko lang, talagang sangkot sa mga criminal activities itong mga POGO. Nag-rebrand nga sila, tawag na ngayon parang internet gaming license. Pero ganun pa rin, no? The same animal pa rin. Uumpisahan na ng Kamara ang deliberasyon sa Economic Charter Change o ang Resolution of both Houses No. 7 na layong amyendahan ng ilang economic provisions ng 1987 Constitution. Sa pamamagitan nito ng pag-convene sa House of Representatives bilang Committee of the Whole. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licoz. Alauna ng hapon, Lunes, February 26 ang unang araw ng deliberasyon ng Kamara sa Resolution of both Houses No. 7 o RBH 7. Layo ng RBH 7 na amyendahan ng ilang economic provisions ng saligang batas. Magko-convene ang House of Representatives bilang Committee of the Whole upang makabahagi ang lahat ng kongresista sa deliberasyon ng panukala. May resource persons na imbitado sa pagdinigay ng mga ekonomista at iba pang eksperto. Ayon kay Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, Pampanga 3rd District Representative, sa pamamagitan nito pabibilisin ang proseso kaugnay ng pag-aproba o pagtanggi sa panukalang charter amendments. 3 beses sa isang linggo isasagawa ng Kamara ang pagdinig sa economic tsa-tsa. Planong aprobahan ang measure bago ang session break ng Kongreso sa March 23. Halos magkapareho ang bersyon ng Kamara at Senado sa economic charter change. Panukala nitong amyendahan ng Articles 12, 14 at 16 ng 1987 Constitution, partikular na ang pagkakaloob ng legislative franchises at pagmamay-ari ng public utilities, educational facilities at advertising firms. Gayunman, nakasaad sa RBH 6 ng Senado ang mga katagang each house voting separately na wala sa RBH 7 ng Kamara. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Namahagi ng tulong pinansyal sa mga overseas Filipino worker returnees mula sa probinsya ng Sultan Kudarat sina Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Cacdac at Assistant Secretary Venecio Legazpi kahapon. 60 distressed OFW ang nakatanggap ng tig-30,000 piso habang nasa 600,000 pisong financial assistance naman sa ilalim ng Balik Pinas, Balik Hanap Buhay o BPBH program ang ipinamahagi sa 30 OFW. 10 benepisyaryo naman ang nakatanggap ng 200,000 pesos worth ng medical assistance. Bahagi ang aktibidad ng 12th leg ng Bagong Pilipinas Servisyo Fair o BPSF Caravan kung saan iba't ibang essential services ang dinadala sa mga komunidad na kulang ang natatanggap na serbisyo. Nakipag-partner ang Commission on Elections o COMELEC sa Members Church of God International o MCGI para sa mga mahalagang program ng komisyon tulad ng voter registration at voter education. Kabilang ang mga mag-aaral ng La Verdad Christian College sa nakinabang sa isinagawang registration. Narito ang report ni Dante Amento. Sa unang pagkakataon ay nakipagtulungan ang Commission on Elections o COMELEC sa Members Church of God International o MCGI para sa pagpapatupad ng kanilang mga mahalagang programa.
Nagsagawa ng voter registration ang komisyon sa La Verdad Christian College o LVCC sa Apalit, Pampanga nitong weekend. Kahit ang mga non-MCGI ay sinamantala ang pagkakataong makapagparehistro. Napakalaking bagay para sa amin dahil hindi na kami mapapagod at gagastos para sa pamasahe. Mayroon ding Registration Anywhere Program o RAP, ang bagong programa ng COMELEC kung saan maaaring magparehistro ang isang aplikante kahit na mula sila sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Kabilang sa mga nakinabang sa event ay ang mga mag-aaral ng LVCC na nagmula sa iba't ibang panig ng bansa. Kasama rin sa isinagawa ng COMELEC ay ang voter education, partikular na para sa mga unang boboto o magpaparehistro upang malaman ang kanilang karapatan at kung gaano kahalaga o kasagrado ang kanilang boto. Hindi naman po siya kasama actually sa sa pag-aaral. Hindi po siya nabibigyan ng ganong attention. Pero through dito, merong session na binibigyan siya ng panahon para mas makilala natin or mas maintindihan po natin yung mga dapat nating intindihin sa pagboboto. Ipinaliwanag din ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang ilang innovation na ginagawa ng COMELEC para sa mas maayos na electoral processes sa bansa. Ayon sa chairman ng komisyon, naging tahanan niya sa mahabang panahon ang organisasyon ng MCGI at ang UNTV. Nakita niya ang mga advokasya ng samahan at ni Kuya Daniel Rason na ang paggawa ng mabuti ay maaaring pasimulan kahit isang araw lang. Patuloy niyang sinasabi yan na kahit isang araw lang pwede tayong gumawa ng kabutihan. Kung kaya naman, minarapat po natin na dalhin dito, Bradani, ang registration dito po sa inyo, sa mismong compound ng MCGI. Dito mismo sa inyong kakolehiyo upang alam naman natin madami sa inyo ang hindi nakakapagrehistro. Madami sa inyo hindi nakakapunta at nakakauwi sa mga lugar kung saan kayo nagmula sapagkat nag-aaral. Tiniyak naman ng MCGI na palagi itong bukas para makatulong sa COMELEC alinsunod sa palaging itinuturo mula pa kay Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Rason na hango sa Biblia na tumulong sa kapwa at magpasakop sa mga palatuntunan ng pamahalaan. Nagpasalamat ang MCGI sa tiwala ng COMELEC dahil hindi lang nakapagparehistro ang kanilang mga miyembro, kundi nabigyan din ng edukasyon sa tamang pagboto. Nagkakaisa tayo dapat sa pagsuporta at pagpapahalaga sa effort ng ating lipunan. Narinig po nating madalas sa orientasyon ni Kuya Daniel na hindi tayo dapat maging bahagi ng suliranin ng lipunan ng bansa. Dapat kung tayo talagang mamamayang tunay na Kristiyano, dapat bahagi tayo ng solusyon anuman ang problema ng ating bansa. Ang partnership ng COMELEC at MCGI ay isang maliit na paraan na maging kasangkapan ang samahan para maisakatuparan ang layon o mga programa ng komisyon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangangailangan na maipatupad ang PUV modernization sa bansa. Sa kanyang vlog, sinabi ng Pangulo na hindi naman pinapalitan ang tradisyonal na jeep, sa halip ginagawa lang itong moderno. Ayon sa Pangulo, lalaki rin ang kita ng mga tsuper kapag gumamit na sila ng e-vehicle o modernized jeepney. Bukod pa rito ay iwas ito sa polusyon. Hinimok naman ng Pangulo ang mga motorista na sumabay rin sa modernisasyon at iwanan ang mga dating ugali sa kalsada. Ang bagong Pilipino ay disiplinado sa pagmamaneho, nagbibigayan, may konsiderasyon sa kapwa, sumusunod sa batas, trapiko. Yan ang mga kailangan nating i-modernize din. Tama na yung mga madamot sa daan, mga nagbababa ng pasahero sa gitna ng daan, mga hindi ginagalang ang bike lane, hindi pinapadaan ng mga ambulansya, pagpapark sa tabi ng daan na nagiging obstruction sa daloy ng traffic. Ginunita ng iba't ibang grupo ng 38 People Power Revolution Anniversary kahapon, February 25. Ipinakita ng iba ang kanilang pagsuporta sa pamamagitan ng biking at jogging, habang inalala naman ng mga supporter ng dating Aquino administration ang People Power sa pamamagitan ng isang presentasyon. Samantala, nagkilos protesta naman ng mga progresibong grupo sa harapan ng EDSA Shrine. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale.
Hindi man idiniklarang holiday ng Malacanang ang February 25 ngayong taon bilang paggunita sa ika-38 anibersaryo ng EDSA People Power na isa sa mga naging mitsa ng pagpapaalis sa pwesto ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Hindi pa rin nagpapigil ang iba't ibang grupo na gunitain ang EDSA People Power Revolution. Sa Ninoy Aquino Monument sa Ayala Avenue, Makati City, mahigit 100 cyclist at jogger ang idinaan sa pagbibisikleta at pagja-jogging ang kanilang paggunita. In a creative way, nag-jogging tayo, yung iba nag-bike, may mga iba nag-skate para ipagdiwang itong mahalagang araw na ito para sa ating bansa. Kahit siguro piliting burahin yung alaala ng EDSA, ang mga Pilipino naninindigan, na buhay ang espiritu ng EDSA. Basta tayo ay nagsasama-sama at tumitindig laban doon sa mga sumusubok na namang paabusuhin yung kapangyarihan nila. Bago ang Freedom Ride, nagsagawa muna ng wreath-laying ang mga nakibahagi nito sa bantayog ni dating Senador Ninoy Aquino. Nagtipon-tipon naman sa Club Pilipino sa San Juan ang mga supporter ni dating Pangulong Corazon Aquino, kung saan ginunita ang oath-taking ng dating Pangulo sa pamamagitan ng presentasyon na pinamagatang The EDSA Story. Dinaluhan din ito ng mga dating cabinet member mula sa panahon ni dating Pangulong Cory Aquino at maging sa panahon ng dating Pangulong Noynoy Aquino. Sa Club Pilipino nanumpa si dating Pangulong Corazon Aquino kasabay ng panunumpa sa Malacanang ni dating Pangulong Marcos Sr. pagkatapos ng snap election noong 1986. Kabilang din sa mga dumalo sina Attorney Christian Munsod na dating chairman ng COMELEC, dating COMELEC Commissioner Rene Sarmiento, Ed Garcia at Lorraine Rosario Braid, ang mga natitirang buhay na bumalangkas ng 1987 Constitution. Dumalo din sa pagtitipon ang anak ni dating Pangulong Cory na si Biel Aquino D, dating Senator Rene Sagisag at dating Senator Laila de Lima. Buhay ang EDSA, nandiyan pa yan sa puso ng mga Pilipino at pinahalagahan at patutunayan at gagawin ng lahat para maging totoo talaga ang pangako ng EDSA. Naniniwala ang organizer ng Buhay ang EDSA Coalition na maraming mga kabataan ngayon ang unti-unting nakikibahagi para tumulong sa pagbibigay kaalaman sa iba tungkol sa mga pangyayari noon sa EDSA. Ikinalungkot naman ni dating COMELEC Commissioner Rene Sarmiento at isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution ang hindi pagdideklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng holiday sa paggunita ng People Power Revolution. Well, very sad na not declared a holiday. Ito po ay napakahalagang kabanata sa buhay ng mga Pilipino because this is a story of liberation from dictatorship, a very important chapter in our life as a people. So sana po ito po ay ni-recognize as a good narrative for us to remember. Aniya, ang EDSA ay hindi dapat baguhin dahil bahagi na ito ng buhay ng Pilipino. Dagdag pa niya, bilang isa sa bumalangkas sa 1987 Constitution, hindi rin napapanahon ang pagbabago ng ating saligang batas dahil marami pa sa mga probisyon ang hindi pa nabibigyan ng buhay sa pamamagitan ng legislation. Samantala, nagsagawa ang iba't ibang progresibong grupo ng programa sa harapan ng EDSA Shrine sa ilalim ng flyover na naging dahilan ng pagbagal ng daloy ng trapiko. Sigaw nila, ituloy ang people power at tutulan ng charter change. Hapon naman nang magmarcha ang mga ito papuntang EDSA People Power Monument. Ayon sa organizer ng grupo, aabot sa 5,000 ang nakibahagi sa kanilang kilos protesta sa buong bansa. Bukod sa EDSA, may nakibahagi rin sa Cebu, Iloilo, Davao, La Union at Naga. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na makaapekto sa bansa ang northeast monsoon at easterlies. Makararanas ng maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan ang mga probinsya ng Cagayan Valley, Aurora at Quezon.
Bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mahinang mga pag-ulan naman ang inaasahang magiging lagay ng panahon sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. Habang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat pagkulog ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng bansa. Samantala, ayon sa Pag-asa, wala pa ring namomonitor na low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Naglatag ng ilang plano si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sakaling matapos na ang giyera sa Gaza. Patuloy naman ang negosasyon ng Israel at iba pang mga bansa upang tuluyan ng mapalaya ang natitirang bihag ng mga Hamas. Alamin natin ang detalye ng balita sa ulat ni Jeffrey Reyes, live mula sa Grand Prairie, Canada. Jeffrey, good morning. Yes, good morning Kuya. Good morning Celine. Nakasaad sa controversial post-war plan ni Prime Minister Netanyahu ang complete demilitarizations ng Gaza upang mapanatili ang public order. Kabilang dito ang tuluyang pagbuwag sa grupo ng Hamas at Islamic Jihad at ang pagpapakawala sa mga bihag nito. Sa ilalim ng plano, kokontrolin ng Israel ang security ng Gaza ng walang limitasyon. Nilalayon rin itong isulong ang deradicalizations ng lahat ng institusyon para sa relihiyon at welfare sa Gaza. Pagkatapos ng digmaan, pamamahalaan ng mga local officials na walang kaugnayan sa bansa o grupo ng terorismo ang mga gawaing sibil sa Gaza. Mananatili naman sa kontrol ng Israel ang land, water and air security ng buong West Jordan. Gayunman ay hindi nito pinayagan na mamuno sa Gaza ang West Bank-based Palestinian Authority. Samantala, silin kinundi na naman ng kampo ng Palestinian President Mahmoud Abbas ang plano nito ng Israel na naniniwalang hindi ito maisa sa katuparan. Sa kabilang dako, patuloy na isinasagawa ang negosasyon upang tuluyan ng mapakawalan ng Hamas ang nalalabing bihag nito. Sa ngayon, umabot na sa halos 30,000 ang nasawi at nasa 70,000 na ang nasugatan habang mahigit sa 1 milyon na ang lumikas simula nang sumiklab ang giyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Balik sa iyo, Celine. Maraming salamat, Jeffrey Reyes, live mula sa Grand Prairie, Canada. Makukulay at naggagandahang karosa ng bulaklak ang bumida sa pagdiriwang ng Panagbanga Festival 2024 sa Baguio City kahapon. Bukod sa saganang bulaklak sa lungsod, kasama ding ipinamala sa parada ang mayamang kultura dito. Narito ang report ni Grace Doctolero. Makukulay na costume at masisiglang tugtugin ng drum and lyre mula sa 6 na paaralan ang umalingaw-ngaw sa pagbubukas ng programa sa kaba ng Station Road, Magsaysay Avenue, Harrison Road patungo sa Melvin Jones. 6 ang naglaban-laban sa drum and lyre dance competition. Binigyang kulay din ang kalsada ng mga kalahok sa festival dance category. Sumunod dito ang parada ng nasa higit 30 floral float o karosa. Unang pinarada ang float ng lokal na pamahalaan ng Baguio City. Ipinapakita nito kung gaano kasagan ang kultura at likas na yaman ng syudad. Sumunod ang karosa ng mga Hall of Famers. Naggagandahang karosa na hitik na mga sariwang bulaklak ang ibinida sa Grand Floral Float Parade ng Panagbanga Flower Festival ng Baguio City. May mga floats na hangos sa mga kilalang movie. May temang underwater, children's park, palasyo, hugis hayop at iba pa. Nakiisa sa parada ang mga ahensya ng gobyerno at iba't ibang negosyo. Enjoy naman ang maraming turista sa lokal na selebrasyon at sa malamig na panahon sa City of Pines. Ang ibang mga manonood madaling araw pa lang naglatag na ng pupwestuhan sa Session Road. Gaya ng turistang si Sherwin mula Nueva Ecija, alas 4 pa lang nakaabang na sila sa parada. Ang iba naman doon na natulog.
Pagpunta ngayon dito, bali mga nung nakaraang buwan pa lang, nagpabook na kami sa hotel para masaksihan namin yung event today. Alright, welcome to Baguio City! Happy Flower Festival! Mula sa Panagbenga Park, dumaan sa Session Road ang nasa higit 30 karosa at nagtapos ang parada sa Melvin Jones sa Burnham Park. Taong 1996 nang simulan ang Panagbenga Festival para ibida ang mayamang kultura ng Cordillera. 14 ang nagpasiklaban sa medium floral float category, 13 naman sa large float at 3 small float category kung saan bida rito ang float na hango sa usong-uso sa lungsod na Baby Clip. Tampok sa float ang lampong, ang tagapag-alaga ng mga hayop. Ito ay nakatayo bilang isang mahalagang simbolo sa Cordilleras na nagpapakita ng karunungan na ibinahagi sa mga henerasyon tungkol sa pamumuhay na naaayon sa kalikasan. Hindi pinapalagpas ng mga manonood na hindi makuhanan ng picture at video, lalo ng mga mahilig sa groupie at selfie ang bawat dumadaan na karosa. Amazing. Worth it kahit na medyo malayo sa amin. Then maraming tao, okay lang, worth it talaga. 6:30 nandiyan na kami, nag-aabang na kami kanina. So okay naman, worth it talaga. Tapos magaganda din po yung mga floats po na nakita namin. Tampok din sa Panagbenga Festival ang mga katutubong sayaw. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, malaking bagay ang pagdiriwang ng Panagbenga Festival taon-taon dahil sa pagtaas ng ekonomiya sa lungsod, pangunahin na ang turismo. Practically surpassed our expectation. Napakaraming participants. Ang gaganda ng mga floats ngayon. Even our visitors from all over the Philippines at pati mga foreign visitors natin, they were really amazed on the craftsmanship ng ating mga floats. Ang mga floats ay maaari pa ring bisitahin ng mga turista sa Melvin Jones. Nakatagda namang i-anunsyo ang mga nanalo sa Grand Floral Float Competition ngayong araw. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dinomina ng Senate Defenders ang DENR Warriors sa kanilang bakbakan kahapon sa ikatlong araw ng quarterfinals ng UNTV Cup Season 10. Pinigilan naman ang Ombudsman Graf Busters ang AFP Cavaliers na makuha agad ang semifinal slot. Habang nagwagi naman ang NHA Home Masters laban sa GSIS Furies sa overtime game. Para sa detalye, narito ang report ni Bernard Dadis. Tinapos na ng NHA Home Masters ang kanilang third losing streak at sa wakas ay nakapagtala na ng panalo sa quarterfinals ng UNTV Cup Season 10. Nasungkit ng Home Masters ang much-needed win sa first game kahapon via overtime kontra GSIS Furies sa score na 111-106. Pumutok si Alvin Vitog ng 41 points, 4 rebounds at 5 assist. Kabilang dyan ang napakahalagang 8 points sa last 3 minutes ng fourth quarter, kaya nahabol ng NHA ang 7 points na lamang ng GSIS at naipwersa pa ang overtime period at karagdagang 10 points sa 5 minutes extension para buhayin pa ang kampanya ng Home Masters sa semifinals ticket. Dahil sa panalo umangat sa 8-6 win-loss record ang NHA na nasa ika-4 na pwesto, habang nabaon na sa ika-6 na pwesto ang GSIS na may 6 na panalo at 8 talo at malabo na ang tsansa na makaabante sa next round. Kailangan namin stop yung shooter nila at saka isang penetrator nila, pati yung low post man nila. So, kaya kailangan namin tumobol, kailangan namin humel. So natupad naman, so nagkaroon sila ng mga lapses, so na-convert naman namin yung mga lapses nila. Kada tanggap ng bola ng shooter nila, kailangan namin i-double kasi titira-titira mag-3 points. So expect yung comeback namin, nanalo na kami ngayon. So yung susunod na 2 laro, kailangan namin panalo para makahabol kami sa
3rd and 4th. Second game, napigilan naman ng Ombudsman Blockbusters ang defending champion AFP Cavaliers na makuha agad ang semifinals ticket. Tinalo ng Ombudsman ang AFP sa kanilang bakbakan kahapon sa score na 92-86. Best players of the game sina Samuel Ignacio na kumamada ng 20 points, 6 boards at tig 2 dimes at blocks. At si Yurick Bamba Florino na may 18 points, 4 rebounds at 2 blocks. Dahil sa panalo, umangat sa ikatlong pwesto ang Ombudsman na may 8-6 win-loss record. Nagpahinga lang kami and then nag-practice kami. Sa practice, wala kaming inisayo kundi depensa. And then sabi ko sa kanila, yung opensa namin nandun naman lagi. Laging gagaan ang opensa namin. Underman si AFP, no? So mas malalim ang bench namin eh. So sabi ko sa controversial post-war plan ni Prime Minister Netanyahu ang complete demilitarizations ng Gaza upang mapanatili ang public order. Kabilang dito ang tuluyang pagbuwag sa grupo ng Hamas at Islamic Jihad at ang pagpapakawala sa mga bihag nito. Sa ilalim ng plano, kokontrolin ng Israel ang security ng Gaza ng walang limitasyon. Nilalayon rin itong isulong ang deradicalizations ng lahat ng institusyon para sa relihiyon at welfare sa Gaza. Pagkatapos ng digmaan, pamamahalaan ng mga local officials na walang kaugnayan sa bansa o grupo ng terorismo ang mga gawaing sibil sa Gaza. Mananatili naman sa kontrol ng Israel ang land, water and air security ng buong West Jordan. Gayunman ay hindi nito pinayagan na mamuno sa Gaza ang West Bank-based Palestinian Authority. Samantala, silin kinundina naman ng kampo ng Palestinian President Mahmoud Abbas ang plano nito ng Israel na naniniwalang hindi ito maisa sa katuparan. Sa kabilang dako, patuloy na isinasagawa ang negosasyon upang tuluyan ng mapakawalan ng Hamas ang nalalabing bihag nito. Sa ngayon, umabot na sa halos 30,000 ang nasawi at nasa 70,000 na ang nasugatan habang mahigit sa 1 milyon na ang lumikas simula nang sumiklab ang gyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Balik sa iyo, Celine. Maraming salamat, Jeffrey Reyes, live mula sa Grand Prairie, Canada. Makukulay at naggagandahang karosa ng bulaklak ang bumida sa pagdiriwang ng Panagbanga Festival 2024 sa Baguio City kahapon. Bukod sa saganang bulaklak sa lungsod, kasama ding ipinamala sa parada ang mayamang kultura dito. Narito ang report ni Grace Doctolero. Makukulay na costume at masisiglang tugtugin ng drum and lyre mula sa 6 na paaralan ang umalingaw-ngaw sa pagbubukas ng programa sa kahabaan ng Session Road, Magsaysay Avenue, Harrison Road patungo sa Melvin Jones. 6 ang naglaban-laban sa drum and lyre dance competition. Binigyang kulay din ang kalsada ng mga kalahok sa festival dance category. Sumunod dito ang parada ng nasa higit 30 floral float o karosa. Unang pinarada ang float ng lokal na pamahalaan ng Baguio City. Ipinapakita nito kung gaano kasaganang kultura at likas na yaman ng syudad. Sumunod ang karosa ng mga Hall of Famers. Naggagandahang karosa na hitik na mga sariwang bulaklak ang ibinida sa Grand Floral Float Parade ng Panagbanga Flower Festival ng Baguio City. May mga floats na hangos sa mga kilalang movie. May temang underwater, children's park, palasyo, hugis hayop at iba pa. Nakiisa sa parada ang mga ahensya ng gobyerno at iba't ibang negosyo. Enjoy naman ang maraming turista sa lokal na selebrasyon at sa malamig na panahon sa City of Pines. Ang ibang mga manonood madaling araw pa lang naglatag na ng pupwestuhan sa Session Road. Gaya ng turistang si Sherwin mula Nueva Ecija, alas 4 pa lang nakaabang na sila sa parada. Ang iba naman doon na natulog.
Pagpunta ngayon dito, bali mga nakarang buwan pa lang, nagpabook na kami sa hotel para masaksihan namin yung event today. Alright, welcome to Baguio City! Happy Flower Festival! Mula sa Panagbenga Park, dumaan sa Session Road ang nasa higit 30 karosa at nagtapos ang parada sa Melvin Jones sa Burnham Park. Taong 1996 nang simulan ang Panagbenga Festival para ibida ang mayamang kultura ng Cordillera. 14 ang nagpasiklaban sa medium floral float category, 13 naman sa large float at 3 small float category kung saan bida rito ang float na hango sa usong-uso sa lungsod na Baby Clip. Tampok sa float ang lampong, ang tagapag-alaga ng mga hayop. Ito ay nakatayo bilang isang mahalagang simbolo sa Cordilleras na nagpapakita ng karunungan na ibinahagi sa mga henerasyon tungkol sa pamumuhay na naaayon sa kalikasan. Hindi pinapalagpas ng mga manonood na hindi makuhanan ng picture at video, lalo ng mga mahilig sa groupie at selfie ang bawat dumadaan na karosa. Amazing. Worth it kahit na medyo malayo sa amin. Then maraming tao, okay lang, worth it talaga. 6:30 nandiyan na kami, nag-aabang na kami kanina. So okay naman, worth it talaga. Tapos magaganda din po yung mga floats po na nakita namin. Tampok din sa Panagbenga Festival ang mga katutubong sayaw. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, malaking bagay ang pagdiriwang ng Panagbenga Festival taon-taon dahil sa pagtaas ng ekonomiya sa lungsod, pangunahin na ang turismo. Practically surpassed our expectation. Napakaraming participants. Ang gaganda ng mga floats ngayon. Even our visitors from all over the Philippines at pati mga foreign visitors natin, they were really amazed on the craftsmanship ng ating mga floats. Ang mga floats ay maaari pa ring bisitahin ng mga turista sa Melvin Jones. Nakatagda namang i-anunsyo ang mga nanalo sa Grand Floral Float Competition ngayong araw. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dinomina ng Senate Defenders ang DENR Warriors sa kanilang bakbakan kahapon sa ikatlong araw ng quarterfinals ng UNTV Cup Season 10. Pinigilan naman ang Ombudsman Graf Busters ang AFP Cavaliers na makuha agad ang semifinal slot. Habang nagwagi naman ang NHA Home Masters laban sa GSIS Furies sa overtime game. Para sa detalye, narito ang report ni Bernard Dadis. Tinapos na ng NHA Home Masters ang kanilang third losing streak at sa wakas ay nakapagtala na ng panalo sa quarterfinals ng UNTV Cup Season 10. Nasungkit ng Home Masters ang much-needed win sa first game kahapon via overtime kontra GSIS Furies sa score na 111-106. Pumutok si Alvin Vitog ng 41 points, 4 rebounds at 5 assist. Kabilang dyan ang napakahalagang 8 points sa last 3 minutes ng fourth quarter, kaya nahabol ng NHA ang 7 points na lamang ng GSIS at naipwersa pa ang overtime period at karagdagang 10 points sa 5 minutes extension para buhayin pa ang kampanya ng Home Masters sa semifinals ticket. Dahil sa panalo, umangat sa 8-6 win-loss record ang NHA na nasa ika-4 na pwesto, habang nabaon na sa ika-6 na pwesto ang GSIS na may 6 na panalo at 8 talo at malabo na ang tsansa na makaabante sa next round. Kailangan namin stop yung shooter nila at saka isang penetrator nila, pati yung low post man nila. So, kaya kailangan namin dumobol, kailangan namin humel. So natupad naman, so nagkaroon sila ng mga lapses, so na-convert naman namin yung mga lapses nila. Kada tanggap ng bola ng shooter nila, kailangan namin i-double kasi titira-titira mag-3 points. So expect yung comeback namin, nanalo na kami ngayon, so yung susunod na 2 laro, kailangan namin panalo para makahabol kami sa
3rd and 4th. Sa second game, napigilan naman ng Ombudsman Glockbusters ang defending champion AFP Cavaliers na makuha agad ang semifinals ticket. Tinalo ng Ombudsman ang AFP sa kanilang bakbakan kahapon sa score na 92-86. Best players of the game sina Samuel Ignacio na kumamada ng 20 points, 6 boards at tig 2 dimes at blocks. At si Yurik Bamba Florino na may 18 points, 4 rebounds at 2 blocks. Dahil sa panalo, umangat sa ikatlong pwesto ang Ombudsman na may 8-6 win-loss record. Nagpahinga lang kami and then nag-practice kami. Sa practice, wala kaming inisayo kundi depensa. And then sabi ko sa kanila, yung opensa namin nandun naman lagi. Laging gagaan ang opensa namin. Underman si AFP, no? So mas malalim ang bench namin eh. So sabi ko sa kanila, pagurin nyo na yung sarili nyo kasi mayroon naman tayong mga players mo sa bench eh. May available eh. So ginawa namin, talagang tinakbuhan namin. Kailangan namin na trabahuin yung pick and roll nila, yung ball screen nila. So nakuha naman namin ano. At saka yung mga switching defense namin. Ibig sabihin nagawa nila yung ginawa namin sa practice. Ang AFP naman na nasa itaas pa rin ng standings na may 10-4 win-loss record ay nangangailangan pa ng isang panalo sa huli nilang 2 laban para manatili ang target na maidepensa ang kampyonato. Nagkaroon kami ng actually konting lapses lang, especially dun sa defense. Bago, nagkaroon din ng momentum yung kalaban. Kaya yun, hindi kami nakapag-adjust lang agad. So, yung Ombudsman, talagang yung eagerness nila to win, nandun eh. Nawala lang yung namin, yung agresibo siguro namin. At sa third game, dinumina ng Senate Defenders ang DNR Warriors para umangat sa ikalawang pwesto sa standings sa kanilang sagupaan na nagtapos sa score na 92-55. Best players of the game sina Clark Torrente na kumolekta ng 22 points, 6 rebounds at 2 blocks. At nag-ambag naman si Harry Petillos ng 14 points, tig-6 na boards at dimes. Kapwa may tig-8 panalo at 6 na talo ang Senate at DNR na kailangang magwagi sa kani-kanilang huling 2 laban para sa pinag-aagawang semifinal slot. Well, obviously, yung Senate nakapag-prepare talaga sa amin. So, congratulations sa Senate Defenders. Talagang maganda yung takbo ng laro nila. Ayoko naman ng mga excuses, but yung mga players kasi namin hindi 100%. So, ang daming may mga injury. So, minamanage lang namin yung playing time. But nakita ko naman yung effort ng mga players. So, thankful na din ako na at least naman lang kami, nakapaglaro. At sana by Wednesday makarecover yung mga injured players namin. Nakakuha kami ng kumpiyansa last game sa game namin sa Ombudsman. So, nakuha namin yung na kailangan namin itakbo next game. So, which is dito sa DNR, kailangan namin focus sa defense, kailangan namin i-share yung bola sa isa't isa. Kailangan namin maging unselfish to win the basketball game. Bernardadis UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Book of Romans, chapter 4, verse 7 na nagsasabi, saying, "Blessed are they whose iniquities are forgiven and whose sins are covered." Na sinasabi, mapapalad yaong ang kanilang mga pagsalangsang ay ipinatawad at ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Good morning, Kuya! Happy viewing po ulit sa lahat na nakatunin sa ating programa ngayong Monday morning. At para sa mga kababayan nating nakaantabay, narito po ang ating advisories for today.
Good news po muna sa mga motorista. Magpapatupad po ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, 90 centavos to 1 peso and 10 centavos ang mababawas sa presyo ng kada litro ng diesel. Ang halaga naman ng gasolina ay posibleng mag-rollback ng 60 hanggang 80 sentimos bawat litro. Samantala, ang kerosene naman ay tinatayang matatapyasan din ng 90 sentimos hanggang piso at 10 sentimos bawat litro. Good news naman Ayan yun. na. Parating na. Lalo na parating na yung mga ibang mga holiday kasi. Kaya lang, Bakit kami nagbabakasyon ngayong February talaga? Kaya nga, ba't nga Kasi ba yung sa February? school, di ba minsan yung first semester parang January natatapos, sa itong February talaga yung nagiging semestral break din nila. okay. Nag-adjust na kasi tayo, di ba, ng calendar sa school. Kaya madami nagbabakasyon ngayong February. eh, marami makaka-benefit dito sa natin, rollback. True. Kasi parang last time kasi, ang Parang parang ano yata yun? Tatlong beses ba? Tatlong beses na puro pagtaas ng ano. Ang kada week, di ba? Kaya nga at least ngayon medyo mabawas. Kasi nararamdaman ko na rin kasi itong past weeks parang may mga online deliveries. Nararamdaman ko di yung ba? increase din. Kasi sunod-sunod nga, parang every week laging may pagtaas. Kaya nararamdaman ko na yung sakit ng mga shipping fee yung mga delivery fee. Nakakasakit. Kaya at least may rollback tayo. Pero At least ngayon, makakaano na sila, makakabawi-bawi na yung mga riders din natin. Kaya manalangin tayo. Huwag na munang tumaas. Rollback lang. Rollback lang muna tayo. Kaya kahit yung hindi nagbabago, yung okay na yan. Kung ano, Wag lang wala pang pagtaas. ganung ano, na walang pagbabago. Oo, walang Parang every week paggalaw. talaga meron, no? Pero eto mga kasabay, traffic advisory naman po mula sa Valenzuela City Government. Pansamantala pong isasara sa mga motorista ang Agustin Street Corner, MacArthur Highway, Barangay Karuhatan sa February 28, 2024, araw po yan ng Miyerkules. Ito po ay upang bigyang daan ng isang isinasagawang road pavement repair. Mayroon naman pong itinalagang temporary drop-off and pick-up area para sa mga estudyante sa mga school service gaya ng e-bikes, e-trikes, tricycle at pedicabs. Pwede po kayong dumaan sa Mason Road malapit sa MacArthur Highway. Para sa iba pang impormasyon, maaari kayong magpadala ng mensahe sa Valenzuela City Gov official Facebook page. Familiar ba kayo dito sa mga Parang haba kasi ng MacArthur Highway. Alam ko kasi itong area na to sa Karuhatan, 100 lang talaga siya. Wala siyang ibang alternate route. Kaya kung meron man, malayo na yung iikutan mo. So maganda to na gagawin nila na merong service na nakaantabay kung sakaling kailangan maglakad saglit ng mga estudyante tapos meron silang service na pupuntahan. Kasi mahirap to, 100 lang to, isang diretso lang. Oo. Ang haba kasi yan. Tapos parang salubungan, di ba? Salubungan yun. Oo, tsaka Minsan masikip. daanan ng mga truck kasi, di ba? Oo, masikip dito sa area na ito eh. Dapat lang talaga nagkaroon sila ng public advisory na may mangyayaring ganito. Para at least kahit paano, yung mga estudyanteng papasok ngayon, kung Wednesday kailan man pa itong, naman. at least makapag-ready na sila. Gising kayo na mga 3 a.m. Pero Wednesday, may sinabi baka kasi yung matraffic. ano? Or buong araw ng Wednesday yun. Walang sinabi na kung anong pero baka buong No, baka araw buong kasi araw para matapos na agad. Kesa naman iba-iba tapos. Araw-araw. Putol-putol, no? Totoo naman. Baka sana matapos kaya ng isang araw. Kasi malaking aberya yun dun sa... Kasi busy pa naman ang MacArthur Highway. Kahit ang haba-haba nun talaga, parang araw-araw talaga may dumadaan dun. Maraming dumadaan sa MacArthur Highway. Kaya yung gantong klaseng aberya talaga mararamdaman. Baka nga hindi lang sa... traffic. Baka hindi lang dun sa area na yun. Sasanga-sanga yan eh. Baka hanggang dito maramdaman sa QC. Kasi may mga galing QC, di ba, dumadaan, di ba, punta MacArthur Highway. O baka mamaya hanggang Bulacan pa, di ba? Oo, Minsan may mga daan pa hanggang Bulacan. Oo nga, di ba parang may daan nga papunta dyan sa Dire-diretso kasi yan eh. Mula Bulacan, Malolos hanggang Valenzuela, MacArthur talaga merong daan. So, sa Bukawi traffic, nasa Marilao traffic, yun na nasa May Kawayan traffic na. Kung aabot pa ng Valenzuela, mag-work from home na lang po tayo lahat. Kasi kawawa naman tayo. Oo nga. Konting sakripisyo lang din talaga para dun sa mga kasambahay natin na dumadaan dito. Tama. Tama. Ito naman, abiso naman sa mga Tagigenyo.
mula sa Manila Electric Company o Meralco. Mawawalan po ng supply ng kuryente ang ilang bahagi ng Barangay Western Bikutan, Taguig. Sa February 29 po yan, Huwebes ng alas 11 ng gabi hanggang March 1, Biyernes ng alas 3 ng madaling araw. Ito po ay dahil sa isasagawang retirement, installation and relocation of facilities at line maintenance works. Kabilang sa mga apektadong lugar ang bahagi ng Zambales Street, mula po yan C5 Service Road, gayon din ang Pampanga, Bulacan, Batangas at Isabela Streets sa Pinagsama Village Phase 1 and 2. Pinapayuhan po ang mga residente na i-charge ang mahalagang electronic devices bago ang nakatakdang maintenance activity in case of an emergency. Nako, dyan na magagamit yung mga power banks. Lahat ng mga power bank sa bahay, i-charge nyo na. Diba? May mga generator, paki-ready na. Kasi sayang, ay ano matagal din yan, lalo na dun sa mga kailangan talaga ng electricity. Summer pa na ba? Sa fan yung mga aircon, diba? Siyempre, mag-shutdown. At saka yung mga work from home na inyo naisip ko, yung mga talagang mga permanently working at home, kumbaga apektado sila. Kaya i-ready na rin natin, magsabi na rin sila sa mga companies nila, sa mga bosses nila na magkakaroon nga ng ganitong kumbaga mawawala ng kuryente. Na maging apektado. Siyempre, internet. Sa office sila mag-work, sakripisyo lang muna ng ilang araw siguro hanggang sa maayos itong mga kailangang ayusin sa kanilang lugar. Or kung wala talaga, pwede silang sa mga cafe na may mga internet na free, di ba? So, pero hindi data dun sa lugar nila, medyo lumayo-layo kayo kasi nga wala kang kuryente. Yung work from home ko, buti ko may kumpanya, nandito sa Pilipinas-based yung kumpanya. Di ba may mga freelance. Yung mga nasa ibang bansa ka kumukuha ng trabaho, tapos baliktad yung time zone ng trabaho mo, di ba? Yun naiisip ko, paano yung 3 araw ka absent doon? Kasi 11 to 3 a.m. Kala ko kayo na buong araw. Sabi ko, para alis ka talaga. Oo. Kaya na ng pag-aring ko, mula Thursday hanggang March 1 ba? Tama ba? Sabi ko, 3 araw silang walang kuryente. Paano yun? Pero meron naman palang interval, sa gabi. Hindi ko alam pa paano mangyayari yun. Sa gabi lang. At bili na rin sila ng mga fan, yung china-charge na maliliit para Isipin na lang na nakakatulong sila sa environment. Diba? Yung Earth Day, yung mga ganyan, diba? Kaso hindi lang to 1 oras, ganyan, diba? 3 araw ka. 3 araw. Pero at least naman may mga interval nga naman. At least kahit pa paano makakapag-charge pa rin sila ng mga gamit. Tsaka makapagpaalaman lang sila sa mga trabaho. Sana maging understanding yung mga boss din nila sa mga ganitong time. Araw wala paano nga naman yun. Pero buti sana kung mura kasi yung mga generator Dati may generator. Pero ang problema kasi ang ingay naman. Ay, may generator yan. Malakas yung Hindi mo alam paano papatahimikin. Kunyari, gabi na, gusto mo na matulog, meron kang electric fan, ang ingay naman ng generator. Ang hirap pa rin matulog. Yun lang. Pero ganoon talaga mga kasambahay, para rin naman sa atin yung ginagawang itong mga maintenance. Konting tiis. Pero good news po sa mga Pasigueño naman dahil halos 60 local at overseas companies ang magbubukas ng oportunidad para sa mga Pasigueño na naghahanap ng trabaho. Idaraos po ang Mega Job Fair at one-stop shop para sa first-time job seekers sa Pasig City Hall Quadrangle from 9 a.m. to 3 p.m. Ngayong darating na Miyerkules, February 28 po yan. Para sa mas smooth na registration process sa darating na job fair, maaari nang mag-pre-register o sagutan at i-print ang National Skills Registration Program Job Seeker Registration Form sa mga link na makikita ninyo sa inyong mga screen. Ayan, screenshot nyo na yan mga kasambahay. Samantalahin nyo na po ito, ang mga pagkakataon na magkaroon ng trabaho at mag-print na po ng maraming kopya ng inyong resume. Ang aktibidad na ito ay sa pamumuna ng Public Employment Service Office o PESO sa pakikipagtulungan sa iba't ibang sangay ng nasyonal na pamahalaan at syempre ng mga partner employer. Swerte nung mga makakakuha ng oportunidad dito. Pero tandaan lang natin, syempre yung iba may pre-registration talaga. So yung mas maganda mag-pre-register na tayo para pagdating doon, ina-expect na rin tayo na ay ito nagpalista yan. Kasi di ba minsan may ganun kahit sabihin mo na meron namang walk-in. Yung iba talaga gusto na nagpe-pre-register kasi minsan iba yung lane Mas mabilis talaga yung lane ng mga nagpre-register na kasi meron na silang info nila dun sa, kumbaga sa registration area. So, mas maganda yun mag-pre-register na kung may online naman. Tapos,
Kung hindi talaga kaya, doon na lang mag-walk-in. Pero yun nga nasa dito na mas priority rin talaga nila yung mga nag-pre-register. Oo, madali lang naman mag-click ng link tsaka magsagot. Kaysa bumiyahe, di ba? Mas madali Tapos yun. pagdating mo doon, hindi ka pala Sayang lang. Sayang. Ayan. Mga kasambahay, bukas naman sa Pasig City, meron din pong job alert para naman sa mga Navoteño. Nangangailangan po ang lokal na pamahalaan ng navotas ng 2 electrician at 1 pumping operator. Sa mga interesadong mag-apply, magpasa lamang ng mga sumusunod na requirements sa City Human Resources Development Office sa first floor ng City Hall o mag-email sa chrdo@navotas.gov.ph. Ito po ang requirements. Isang letter of application addressed to Mr. Ryan S. Icasas, City Human Resource Development Office. Ilagay lamang ang posisyong ina-applyan. Accomplished personal data sheet at copy po ng CSC Certificate of Eligibility or valid PRC license ID if applicable. Para sa pamantayan ng kwalifikasyon at iba pang impormasyon, bisitahin ng Navoteño Ako Facebook page o tumawag sa CHRDO sa 8281-8531 Local 106. Ang deadline po ng aplikasyon ay sa March 1, 2024, araw ng Biyernes. Sayang, dami mga job opening. Sabi ko nga, di ba, parang January, tas ang haba kasi ng January, tas February pa rin, meron pa rin mga job openings. Pero ito, limited lang, kaya paunahan na lang siguro kasi limit, kumbaga meron lang certain numbers na kailangan lang. No, kaya baka hindi tayo umabot sa mga taga-Navotas, no? Kaya dapat talaga laging prepared din, no? Yung mga nag-a-apply ng trabaho, talagang dapat laging may naka-reserve, may mga nakatabi na kayong updated resume. Tas kayo mismo, alam nyo na yung gagawin, na pag-aralan nyo na kung paano kayo haharap din sa mga HR, di ba? Para kahit ano man yung mag-open na, kahit saan may mag-open na mga job vacancies, ready ka, di ba? Pasa lang ng pasa for more chances of winning. Hanggang March 1 lang to, kaya mas mabuti Naku, malapit na Friday na sa... Ngayon pa lang, pwede naman na. Huwag natin antayin yung deadline kasi minsan may mga gusto kung kailan pa yung deadline. Oo, yung humahaba. Hindi ko sinasabing ako to. Siyempre kung ikaw HR naman siguro, at unahin mo yung medyo nag-prepare, kumbaga mas una-unang magpasa, di ba? Para hindi ka rin nagagahol, di ba? True. Ilang araw na lang, March na. Tuwing Marso, ginugin din natin ang Rabies Awareness Month. Kaya po, kaugnay niyan, inaanyayahan ng Pasig City Veterinary Services Department ang mga may alagang aso at pusa para sa isasagawang libreng kapon para sa pets of Pasigueños. Idaraos ito sa may Bunga Rainforest Park Fitness Area on March 1, sa ganap na alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ito po ay para lamang sa mga aspins or puspins ng mga Pasig City residents. Meron pong pre-registration para sa 100 qualified pets, strictly no walk-in allowed. Isang alaga lamang per household at dapat po healthy ang inyong pet. Bawal po ang aso na buntis or inhit at ang edad ay 8 months to 5 years old lamang. Pero kung gusto nyo naman pong mag-avail ng anti-rabies vaccine o RFID microchip para sa inyong mga pets, pwede po ang walk-in. Para po sa kumpletong instructions at iba pang impormasyon tungkol dito, i-check lamang ang Pasig PIO official Facebook page. O sayang, medyo pricey rin naman yung ng rabies, diba, papa-vaccine. So, maganda kung makasama kayo dun sa first 100. Tsaka tandaan natin, isa lang per household. So, kung madami kang pets, isa-isa lang. At saka maganda yung libreng kapon na, kasi diba ang daming mga pusa tsaka aso din na dinaalagaan, diba? Kaya mahal pa naman ang kapon, minsan umabot 2,000 pesos. Depende pa kung babae or lalaki yung alam. Kaya samantalahin natin. Hindi ko nga alam na kinakapon yung babae. Akala ko lalaking Both pwede. Hindi ko alam. At saka, merong mga research na nagsasabi na kapag kinapon yung alaga, mas mahaba daw yung buhay. Wow! Ayan, mga kasambahay ha. Now you know. Now you know. At ito naman mga kasambayan, muna po ang advisories natin for today. Pero magbabalik tanaw muna po tayo sa ating kasaysayan. Noong World War II, isa sa teknolohiyang nakatulong para mailigtas ang Great Britain sa pag-atake at pagkatalo laban sa Germany ay ang na-develop ni Robert Watson Watt na radio detection and ranging o radar. Balikan natin ang pangyayari ng unang magsagawa ng demo para sa early warning system na ito noong 1935 dito sa ating Today in History.
February 26, 1935. Sa araw na ito ay nagsagawa ng demo si Robert Watson Watt kasama ang kanyang assistant na si Arnold Wilkins upang ipakita ang kakayahan ng radio waves na makadetect ng eroplanong lumilipad. Si Robert Watson Watt ay isang Scottish physicist na naging pinuno ng radio department ng National Physical Laboratory sa Teddington, England noong 1930s. Habang nanunungkulan sa departamento ay nagpadala siya ng memorandum sa British government na tinawag na Detection and Location of Aircraft by Radio Methods, kung saan ibinaliwanag niya ang paraan sa paggamit ng radio waves upang makadetect ng isang aircraft. Ngunit bago pondohan ang proyekto ay hiniling ng pamahalaan na magsagawa ng demo upang patunayan na makakadetect nga ng eroplanong lumilipad ang radio waves. Kaugnay nito ay isinagawa ang demo. Isang bomber plane ng Royal Air Force ang pinalipad at nadetect ito gamit ang transmitter ng BBC. Dahil sa matagumpay na resulta, ay sinuportahan ito ng pamahalaan at nagpatayo ng mga radar station sa English Channel at sa mga baybayin ng North Sea. Nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig ay umatake ang Germany, ngunit dahil sa mga radar ay napaghandaan ito ng Royal Air Force at naipagtanggol ang United Kingdom. Tumanggap naman ng knighthood si Robert Watson Watt kay King George VI noong 1942 bilang parangal sa kanyang pagkakadevelop ng range and direction finding na mas kilala bilang radar. Ang laki nang naitulong nito no sa British Air Force o dun sa Royal Air Force. Kasi that time daw talaga, aminado naman sila, madami silang mga gamit. Kumbaga kaya nila talaga sumabay sa Germany rin. Ang problema sa kanila, wala silang tao. Wala silang mga pilots masyado. Kaya sabi nila, nung nangyari to, nung nagawa nga itong contribution na to ni Watts, sabi nila, ang laki daw nang naitulong nito kasi mas naging prepared sila. Kasi hanggang 100 kilometers yung nadedetect nito eh. So talagang naanuhan sila nito, natulungan sila nito para makapag-form pa sila ng formation, di ba? Makapag-strategize daw sila kung paano nila pipigilan nga itong kampo ni Hitler that time. Kaya talagang sobrang kaya sabi, ang sinasabi nga nila na talagang deserve din na talaga ni Watts yung ma-awardan siya nung knighthood, di ba? Na award 1939 yata noon. Tapos nalaman to ng Amerika kasi di ba medyo magkakampi naman ang Britain tsaka ang US that time, yung Axis power and allied forces. So nang magkakampi sila, nalaman ng US na ganito yung nangyari kasi kayang-kaya naman talaga ng Germany pataubin din talaga yung Britain that time kung wala ito kung wala tong radar na to na nagawa. So nung nalaman nila to na may ganitong technology ang British Empire, ang ginawa nila, pinadala nila dun si Watts para mag-install din ng mga radar sa United States. Tapos nagtagal din siya doon, habang nagsistay siya doon, tumutulong siya sa US, nag-produce or gumawa rin siya ng book about nga dito sa success na nagawa nung kanyang invention. Kaya hanggang sa, nung pagbalik niya na dun sa Scotland, kasi Scotland siya talaga nakatira, yun, kumbaga nagtuloy-tuloy pa rin yung pagiging advisor niya, pagtulong niya sa Air Force, Tsaka yung grabe rin yung, kumbaga that time na imagine yung meron kayong tool na katulad ng sa Great Britain nga meron kayong tool na madedetect yung mga airplanes kung saan papunta, tapos malalaman mo kung ilan sila, tapos malalaman mo rin kung anong direction sila papunta. Kaya ang laking tulong daw talaga nito. Meron yung isang battle sa Great Britain na ang kumbaga napaka-significant na meron sila nito nung battle kasi nakatulong nga sa kanila kung paano mag-strategize. Kasi mas nalilimit nga na yung mga element of surprise na sinasabi na nakatulad ng kahit kasi itong radar kahit gabi, di ba? Kahit may umaga na detect. Kaya ang galing nung pagka-discover. Tsaka yung din kahit may mga natural barriers daw na detect pa rin ng radar. Tapos kahit may mga weather conditions. Kaya ang gandang advantage nung nangyari sa kanila sa Great Britain sa battle nila with Germany na ang laking naitulong sa mga military tactics. Tsaka kahit after nung war, ang laki ng impact nitong pagka-discover sa radar kasi nagamit din siya sa aviation, sa navigation, lalo na sa mga barko-barko, di ba, yung navigation. Tapos yung mga weather monitoring din, nagamit din siya. Tsaka yung technology din na ginamit dito sa radar is naging beneficial when it comes to sa medical imaging, yung same technology. Kaya ang ganda nung ang ganda ng impact niya na naging advantage niya sa war. Tsaka kahit sa after ng war, may yung technology na nagamit dito is naging beneficial din sa maraming mga tao. Kaya ang ganda, radar.
naisip ko. Kaso may mga ano siya, may mga uses na hindi naman siya ganun ka-effective. Kaya naman, 'di ba, merong radar, tapos na-invento yung sonar naman. Pang tubig naman kasi yun yung isa sa mga downside ng paggamit ng radar naman, hindi siya ganoon ka-effective pagka underwater na yung mga objects. At saka may mga certain materials na nakaka-absorb ng radio waves na yun. Kaya parang hindi niya na-detect, hindi nagba-bounce galing dun sa object na yun, kaya hindi nakikita. Kaya may mga stealth aircrafts, 'di ba? Alam mo yung mga stealth aircrafts na yun na, kaya sinasabing stealth aircraft sila kasi hindi sila detect ng radar. Bukod doon, hindi rin kaya ng radar makadetect ng mga masyado mabibilis na mga objects. So may mga limitations din, pero marami naman siyang mga gandang uses. Pero buti na lang that time din, kumbaga, hindi pa ganun din ka-advance yung mga aircrafts, kaya niya pang ma-detect. Nakatulong. Laki ng advantage siya sa oras na na-discover yun. Kasi yung iba, hindi pa ganun ka-advance. Pero ito naman, may tanong naman ako sa inyo. Another topic naman. Sige. Naka-encounter na ba kayo? Ito, maiba naman talaga tayo. Naka-encounter na kayo ng masungit na tindera? Oo naman. Ilan na gusto mo? Kasi hindi na mabilang eh. Parang lahat tayo Masungit na treasury, officer. Registrar, di ba? Actually, ganyan. Wala tayong naka-experience. Pero kasi di ba, kapag masungit naman yung nagtitinda, parang ayaw mo nang bumili. Parang hindi na nakakainggan yun na At gusto mo yung binibenta, hindi ka nabibili. Diba? May ganyang feeling. Bana ka dyan. Gaya na lamang na nangyari dito sa ating Cristiano drama. Let's watch this. Bakit sa ganitong oras? Maliit lang kita. Pero sa pagdating naman ng ganitong oras, malakas naman. Linda, baon na ako ha. Dahil nakaangkat pa ako ng paninda sa labasan. Sige po, boss. Ako na po bahala po dito. Pabili. Pabili nga po. Uy, pabili. Ano ba yon? Magkano po ba to? Hindi naman makapag-antay. Kala mo maraming bibilin. 45 lang yan. Pabili nga po nito. Saka yung yung kanin. Isa lang naman pala bibilin. Hindi pa makapag-antay. Bayad ko po. Eto oh. Aling Linda, baka pwede po ako makautang kahit 2 balot lang. Anong utang? Huwag ka dito ate mangutang. Sa iba ka umutang. Sa itsura mo na yan. Baka wala ka pang ibang bayad sa utang mo. Babayaran ko din po naman pag sahod ng asawa ko. Diba sabi ko, wag dito ate. Doon ka sa ibang mangutang. Andiyan ka na pala, Susan. Nakaka-imbier na yung mga bumibili kanina. Meron pa nga ng kumutang. Bahala ka na dito, ha? Diyan ka na muna. Bili na, suke. Oops. Bigyan mo nga ako nito, te. Saka ito. At saka ito.
Pili na po kayo, mga suke. Okay naman. Salamat po. Susan, baka pwede akong mangutang kahit konting ulam lang. Babayaran ko din agad. Oo naman, sige. Kahit dagdagan mo pa para sa pagkain niyo ng pamilya mo hanggang sa kinabukasan. Naku, salamat sa Diyos. Ote, anong tinatayo-tayo mo dyan? May kailangan ka ba? Mangungutang ka na naman. Ano ba yan? Abonado na kami dito. Kagaya mo, may pamilya din kaming pinapakain. Hindi naman kami pwedeng magpautang nang magpautang sa lahat ng customer namin. Pasensya na po. Hinahanap ko lang po si Susan. May abot lang po sana ako sa kanya. Balik na lang po ako sa ibang araw. Oh, Ate Aida, alis ka na? May bibilhin ka ba sana? Yan? Bibili? Eh, mukha pa nga yatang makungutang eh. Pasensya ka na, ate, ha? Ano nga palang ipinunta mo rito? Bale, pambayad ko sana doon sa inutang ko kahapon. Salamat po sa Oh, Linda. Ano nangyayari dito? Oo, kanina pa ako nag-o-observe sa inyo. Dahil napapansin ko, ang laki ng ibinababa ng kinikita natin. Ngayon, alam ko na dahilan. Bakit? Ganyan ka ba makitungo sa mga bumibili sa atin? Ha, Linda? Kaya pala tayo hindi binabalikan ng mga customers natin dahil sa pag-uugali mo. Natatakot silang bumili. Dahil inuunahan mo sila sa mga bigat na salita. Dapat hindi tayo nagsasabi ng mga bigat na salita na ikagagalit nila. Hindi yan ang pakikitungo na ipinakita ko sa inyo. Kaya kung mauulit pa ito, pasensyahan tayo ha. Tatanggalin kita. Nagkakaunawaan ba tayo? Opo. Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng puot, ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Kawikaan 15:1. Totoo yun no? Na yung sungit para siyang nakakahawang sakit. Kapag may masungit dyan, kahit naman good vibes ka, parang mahawa ka sa kanya. Kaya nga diba, totoo yung sinasabi sa Bible, na kapag maging malubay lang yung salita natin. Kasi ano yun kapag laging galit, nakakahila ka rin ng galit ng ibang tao. Tsaka hindi siya maganda sa business, katulad nangyari kanina, na yung tindera, which is, kunyari, sabihin natin, nasa siya, customer service. Any job na nasa customer service, kapag masungit ka, maapektuhan din talaga yung trabaho mo. Kasi nga, syempre, nagsiserve ka sa tao, dapat makitaan ka ng, kumbaga, ng good vibes man lang. Kasi, humaharap ka sa tao. Tsaka yung considering din na sinasabi sa Bible, na magkaroon tayo ng pagpipigil sa mga salita natin, na hindi lahat ng nafe-feel natin, isasabihin natin agad, na without considering yung pwedeng maging epekto nito sa mga sasabihan natin. Kasi, syempre, ang laki ng pwedeng maging impact sa tao, tsaka impact din sa'yo, na pwedeng sabihin natin sa trabaho mo, sabihin natin katulad kanina na trabaho niya is maging maging tindera na to the point na pati yung boss niya, yung business ng boss niya, pati siya pwedeng matanggal sa trabaho. Kaya kumbaga it's a domino effect Kapag sinimulan mo ng mabuti, maging mabuti rin yung domino effect. Kaya kapag sinimulan naman natin ng mga masasamang pag-uugali, sa atin din kumbaga babalik. Kaya magkalat lang tayo ng good vibes palagi every day, di ba? Tsaka yung paggalang, di ba? Sa mga, kahit hindi lang naman yung paggalang sa mga matatanda, di ba? Sa lahat ng nakakasalubong natin, dapat marunong tayong gumalang sa kanila. Magulang mo, kaibigan mo, kahit hindi mo kakilala, dapat marunong tayong gumalang. Lalo na nga, kapag alam natin na mas nakakatanda rin sa atin, lalo yung mga lolo at lola natin, di ba? And speaking of mga matatanda, o ang pagtanda, kaakibat kasi ng pagtanda rin ay yung paghina ng katawan at ang pagkakaroon ng iba't ibang mga karamdaman. Kaya wag nating kalimutan ang ating mga
magulang sa kanilang katandaan dahil kailangan nila ang ating pagkalinga. At ito ang ipinakita ng magkapatid na Carlos at Mercedes sa Nicaragua na matiyagang nag-aalaga sa kanilang 90 anyos na ina. Gracias a Dios, estoy muy feliz, me siento contenta con Dios, ¿verdad? Primeramente y después con la hermandad de Midi, porque me han realizado el sueño, ¿verdad? De tener un techo nuevo y una composición de la casita de mi mamá. May mga magulang na nagnanais na sa kanilang pagtanda ay magkaroon ng anak na mag-aaruga sa kanila. Bagaman sa mas madalas na pagkakataon ay hindi nangyayari ito, mayroon pa rin namang masusumpungang mga anak na handang suklian ang pag-aaruga ng kanilang magulang. Kagaya ng magkapatid na sina Mercedes at Carlos na anak ni Nanay Isolina na may 76 na taong gulang. Sa kanyang katandaan, wala na siyang ibang inaasahan na mag-aalaga sa kanya kundi ang kanyang 2 anak. Bueno, yo soy única hija de ella y él, solo somos los dos. Yo los doy la manutención, ¿verdad?, del alimento y lo poco que puedo. Por eso la estoy cuidando mucho. Pues ya estoy vejez con ella. Así vamos a morir los dos, como viejitos. Sa kabila ng kahirapan sa buhay ay nagsusumikap ang magkapatid na mapunuan ang kanilang pagmamahal kay Nanay Isolina. Si Mercedes ay umaasa na lamang sa kanyang asawa dahil bukod sa kanyang katandaan ay may iniinda na ring sakit. Él es jubilado y le pasan una jubilación poca, pero nos dan esa ayuda y con eso pues él sale así a hacer sus trabajitos y de ahí nos ayudamos y nos mantenemos nosotros y mantenemos a ella, que ella es ancianita, no puede trabajar, y mi hermano que me ayuda a cuidarla. Habang si Carlos na may pangongolekta lamang ng mga bote ang hanap buhay, subalit dahil sa naging kalagayan ni Nanay Isolina ay kinailangang huminto para mapagtuunan siya ng lubos. Bueno, ella hace como 2 años, ¿verdad? Más o menos, ella me le entró esquizofrenia, ella empezó a hacer delirios, ¿verdad? Y ella hay veces está consciente, habla un poco coherente, pero la mayoría del tiempo ella empieza a hablar como incoherencia. Dahil sa ganitong kondisyon, mas lalong pinagsumikapan ni Carlos na maalagaan ang kanilang ina. Sa katunayan, umaga pa lang ay nagsisimula na siya para ihanda ang almusal ni Nanay Isolina. Kasunod nito ay ang pag-aasikaso ng mga gawaing bahay at maghapong pagbabantay sa kanilang ina. Mi esperanza está en la viva ella y seguirla cuidando hasta que Dios me venga a traer. Ngunit bukod sa mga pangunahing pangangailangan ni Nanay Isolina, gaya ng pagkain at mga gamot, ay may isa pang hiling ang magkapatid na maipagkaloob sa kanilang ina. Bueno, yo le pido una ayuda a Midi, ¿verdad? A la hermandad para que me ayuden, ¿verdad? A hacerle el techo de su casa a ella, porque yo no tengo facilidades económicas para hacérselo. Entonces no me da para hacerle su techo a ella y ella se moja mucho. Gawa lamang sa pinagtagpi-tagping lumang yero ang bahay ni Nanay Isolina at Carlos, kung kaya't malaking pahirap sa kanila ang ganitong kalagayan sa tuwing umuulan. Isang mabuting halimbawa ang pagkakaroon ng masidhing pagmamahal sa magulang tulad ng pagmamalasakit ng magkapatid na sina Mercedes at Carlos kay Nanay Isolina. Ang pagpaparamdam ng lingap sa mga matatanda, lalo na sa mga walang anuman, ay kagalakan para sa mga kapatid sa Members Church of God International. Kaya naman sa pamamagitan ng programang MCGI Cares ay ating pinagtulong-tulungan ayusin ang bahay ni Lola Isolina. Gracias a Dios, estoy muy feliz, me siento contenta con Dios, ¿verdad? Primeramente y después con la hermandad
de Midi, porque me han realizado el sueño, ¿verdad?, de tener un techo nuevo y una composición de la casita de mi mamá. Y yo, ¿verdad?, le doy gracias a Dios a los hermanos que se han preocupado, la hermandad, por ella, ¿verdad? Bueno, yo le doy gracias a Dios y a la Iglesia de Dios Internacional. Bukod sa kanilang pamilya ay nagsagawa rin tayo ng feeding program at free store sa kanilang mga kapitbahay. Milyong salamat sa Diyos. To God be the glory. Hindi talaga nakakalimot ang Diyos, no, na kung ginawa mo yung parte mo nung mga panahon ng kabataan mo, hindi ba? O kaya nung bata ka, hindi ka nakalimot na arugain yung mga dapat mong arugain. Kumbaga, hindi ka naging neglectful, lalo na dun sa pamilyang bubuuhin mo. Di ba? Makikita mo na sa araw naman na ikaw yung mga ngailangan, hindi ka rin niya pababayaan. At yun yung nakita natin sa ating MCGI Cares na iparamdam niya sa mga anak niya yung pagmamahal niya nung mga panahong siya yung malakas. Kaya ngayon, nakikita natin na yung mga anak niya gusto rin iparamdam sa kanya yun. At sa awa tulong ng Diyos, kahit sa maliit na paraan ng MCGI, nakatulong din sa kanya na maramdaman niya na kahit sa ganyang edad na minsan nahihirapan na tayo, may Diyos na nandiyan pa rin, nakaalalay at handang tumulong sa oras ng mga pangangailangan natin. Huwag lang tayo makakalimot, syempre, na manalangin, humingi ng awa sa Diyos at tuwi-tuwi. Lagi mga ganitong kwento, nakakasaya ng puso, nakaka-inspire nun sa mga kasambahay natin na nanonood. Pero para mas sumaya pa mga kasambahay, alam nyo ba na ang Paris ang isa sa top 10 travel destination sa buong mundo? Dream destination kasi talaga yan ng marami. At kung magkakaroon kayo ng pagkakataon na makapunta at malibot yan ng isang buong araw, narito ang ilang lugar na pwede nyong pasyalan. Samahan nyo kami mag-tour dito sa Trip Ko To. One day in Paris? Kaya ba? I got you! Good morning, Kuya at mga kasambahay! Welcome to the City of Love and Lights, Paris! Kung meron lang kayo isang araw para libutin ng city, ano nga ba ang mga touristy areas na pwede niyong puntahan? If you are just spending a day to visit Paris, the ideal ticket you can buy is the one-day Navigo Travel Pass for only €8.45. That is valid for the whole day. Trip tips, sa Paris dapat ihaharap niyo yung bag niyo para makaiwas sa mga pickpockets. From Bierhaken Station to Passy Station, choose a good location on the right side and ready your cameras because the train will pass by with an amazing view of the Eiffel Tower. Pont Mins Bridge. This iconic bridge is key to blockbuster movies like Inception and Mission Impossible Fallout. Place du Trocadero. This is where tourists typically pose for their IG-worthy photos. Kaya mas maganda, mas maaga kayong makarating dito para makaiwas sa maraming tao. Unfortunately, ginagawa ngayon isang parte ng Trocadero in preparation for Paris Olympics 2024. Kapag Paris, Eiffel Tower agad ang naisip natin. Pero alam nyo ba na muntik na tong tanggalin? The Eiffel Tower was built to flaunt France's industrial prowess at the 1889 World Fair. Its permit expired in 1909. To preserve this landmark, a radio antenna was erected atop the Eiffel Tower and the plan worked. On to the next stop, ang Petit Palais. From Trocadero ay pwede kayong sumakay ng bus number 72. Bago tayo pumunta sa ating next destination, alam nyo ba, madadaanan nyo rin ang isa sa iconic bridge dito sa France, ang Pont Alexandre. It connects the neighborhood of the Champs-Élysées.
the most famous avenue in the city, and the neighborhood where we can find two other famous landmarks, Les Invalides and the Eiffel Tower. The bridge was completed just in time for the Exposition Universelle of 1900s, of which the Grand Palais was the centerpiece. Speaking of Grand Palais, few steps lang siya from the bridge. So nakikita nyo ngayon, under construction siya because of Olympics 2024. Kaya pupunta tayo sa harapan niya, ang Petit Palais. Sa loob ng Petit Palais. Don't worry, this is one of the free museums here in Paris. Contrary to the name, the Petit Palais or Small Palace is not actually that small. It houses the Museum of Fine Arts of Paris. Alam niyo ba na mayroong hidden cafe and secret garden dito sa loob ng museum? Tara! Oniva! So, pwede pa tayong mag-chill-chill dito sa cafe nila with a view of their secret garden. And here we are at Place du Concorde. This is always a place for large gatherings. Dito rin in-execute si King Louis XVI and Marie Antoinette via guillotine. Place de la Concorde is always a place of large gathering. The square has always been a place of meeting, this even being the place where people died by guillotine. More than 1,200 people were executed using the guillotine in this place. Within few minutes walk, pwede kayo mag-chill-chill dito sa Jardin des Tuileries kung mas mahaba pa yung time nyo para magstay dito sa Paris. The area where Tuileries Garden was built used to be home to tile factories since the 13th century. The park was designed by famous architect André Lunot. The Louvre Pyramid is based on the Cheops Pyramid. It is also said that the glass pyramid of the Louvre is based on the proportions of Cheops Pyramid in Egypt. At alam nyo ba na ang Louvre Glass Pyramid was not received well initially? Overall, very popular with visitors today, the Louvre Pyramid is also the second most visited location after the Eiffel Tower. Nandito tayo ngayon sa entrance ng Musée du Louvre. Kung makikita nyo naman, mahaba ang pila. So, may tuturo ko sa inyong shortcut. Dito, makikita nyo rin ang inverted pyramid. And trip tip, much better na bumili kayo ng ticket online para makaiwas sa mahabang pila. And lunchtime na. Ngayon, nandito tayo sa Carousel du Louvre. Sa halagang 15 euros, meron na kayong dessert, pizza, and bottle of water. On va manger! Bon appétit! And after nyo mabusog at makapag-rest, just a few bus stops away, we are going to the Palais Garnier Opera House, o Opera Garnier. It is one of the most famous buildings in Paris. It is one of the largest opera houses in Europe. After admiring the architectural structure ng Opera Garnier, ay puntahan naman natin ang isang rooftop sa taas ng shopping mall. Gusto nyo bang makita ng 180 degrees view on Paris for free? After dito, we will take the Metro Line 12 to go to our next stop. And if you still have the time and energy, pwede pa kayo mag-explore dito sa Montmartre to see the vintage side of Paris. From Metro Abyss Line 12, mararamdaman mo na ang Montmartre vibes that will take you back to the past because of its ambience. Dito din ay makakakita kayo ng mga souvenir shops to vie for affordable pasalubong. Bonjour, ici vous êtes à Montmartre et vous pouvez venir ici pour acheter des souvenirs dans le magasin CTB, Souvenirs de Paris, juste au pied de Sacré-Cœur et on vous fera un très bon prix. Vous serez très bien accueillis. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Venez tous. Isa sa pinakamabilis na way to go up Montmartre is by taking the funiculaire. You can use your one-day ticket for this. This is the reason bakit nilagay namin sa itinerary ang Montmartre sa gabi para ma-profit nyo ang sunset. After admiring the view from the top of Montmartre, just continue walking to the Place du Tertre. It is a historic place artist hub. Visitors to the square can have their portraits painted.
It is also lined with cafes and restaurants. Hindi mo rin pwede palampasin sa pagbisita mo dito ay ang La Maison Rose. La Maison Rose used to be a meeting place for creatives. Ito yung version nila ng co-working space. Even Pablo Picasso was a regular here. After natin malibot ang Montmartre, ay dumako na tayo sa ating last leg ng itinerary. Isa rin ito sa mga famous monuments dito sa Paris. Pwede nyo rin itong akitin sa halagang 13 euros para makita ang buong Avenue des Champs-Élysées. Built by Napoleon for his army and commissioned in 1806. It took 30 years to build the arc. Last stop, Champs-Élysées. Ito ang isa sa mga world's famous avenues. Kilala ang Paris bilang isa sa fashion capital of the world. Kaya naman, dito mo makikita ang mga flagship stores ng mga kilalang fashion houses. Mae-enjoy niyong maglakad para mag-unwind o kaya mag-window shopping. Kaya if you're asking kung kaya bang masulit ang City of Paris for a day, posible. Just follow this itinerary. See you soon, God willing! Uy! Ay, Ang lakas makabayaman ng lengguwahe. Hindi ba makapunta dyan sa Paris? Paris. Hindi masyado. Hindi ko dream destination yung Paris. Pero yung ibang mga European na lugar, kunyari Italy yun. Yan. Pero maraming ang European na lugar na mas gusto ko puntahan kaysa sa States. Paris. Hindi, kaysa sa ano. Kasi iba, pag sinabi, saan mo gusto punta? Gusto punta sa Amerika. Ganun. Pero parang wala akong maisip kasi gusto mong puntahan sa Amerika. More on sa Europe din yung gusto mong puntahan. Pero ito, pwede mo naman gusto mo Euro tour ka, gusto mo buong Europe i-tour mo. Meron kasi di makapunta ka na susunod na bansa, tas train, parang mga gano'n. Pwede. Pero ang ganda naman. Na-feature na sa trip ko to. Yung mga lugar doon na, ang gustuhan ko yung mga structure eh. Kasi parang museum. Museum. Mayaman sila sa arts, di ba? Mayaman. Gusto ko matikman yung totoong lasa ng Kwazong. Gusto ko yung pinag-isipan Hindi, Kwazong. Oo. Dapat talaga may hangin. Titikman din natin yan next time. Punta tayo dyan. This time greetings sa tayo. We would like to thank Pag-ibig Fund. Mas malaki ang contribution, mas malaki ang ipon. I'm getting the Pag-ibig I deserve. Pag-ibig regular savings, top up na. And of course, Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Para laging malusog, masigla at malakas ang buong family, mag-Genesis Organic Spirulina. Ang Genesis Organic Spirulina ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins at antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy, kaya sigurado kang high quality. Siguraduhin may complete nutrition ka everyday with our trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For increase in orders, contact 0977-688-5730. Also available online and selected Mercury Drug outlets. And happy Sabbath anniversary kay Nanay Sita Soriano from Posadas family. Happy Sabbath anniversary! We would also like to thank Clary's Flower Shop. Surprisingly beautiful. For your flower needs and requirements, order at Clary's Flower Shop through their Facebook page or at 0917-867-7477. Clary's Flower Shop is located at 0461 Sampaguita Street, Barangay Biclatan, General Trias City, Cavite. Good morning sa aking nanay at kay Momsi. Hello, Mamsi! We miss you, Mamsi! Good morning din and thank you sa Bella Skin Beauty Lounge. They are located at 17 Scout, Ibardalaza Street, Diliman, Quezon City. For appointments and inquiries, you may call them at 0916-288-0308 or message them on their Facebook and Instagram at bellaskin.qc. Thank you po, Ms. Ann Cruz, and to all the staff of their QC branch. Stop wishing you had great skin and get it. Relax and let Bella Skin Beauty Lounge take care of your skin. Happy Monday, mga kasambahay! Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanood sa atin simula kanina sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas po, magkita-kita tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning, Kuya!